Panginoon, buksan mo po ang aking mga mata. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 13, verses 10 to 17, and I read it for you. Then the disciples came and asked him, "Why do you speak to them in parables?" He answered, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For to those who have, more will be given, and they will have an abundance. But from those who have nothing, even what they have will be taken away. The reason I speak to them in parables is that seeing they do not perceive, and hearing they do not listen, nor do they understand. With them indeed is fulfilled the prophecy of Isaiah that says, You will indeed listen, but never understand, and you will indeed look, but never perceive. For the people's heart has grown dull, and their ears are hard of hearing, and they have shut their eyes, so that they might not look with their eyes, and listen with their ears, and understand with their heart, and turn, and I will heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Ilang bagay na ba ang nakita ng ating mga mata sa buong buhay natin? Nakakakita tayo ng napakagandang tanawin, mga tagumpay at masasayang alaala. Ngunit nakakakita rin tayo ng paghihirap, kawalan ng katarungan at mga pangyayaring nagbibigay kalungkutan sa atin. Ang tanong ay hindi lamang kung ano ang nakikita ng ating mga mata, kundi paano tayo tumitingin. Sa Ebanghelyo, tinanong ng mga alagad si Jesus kung bakit siya nagsasalita sa pamamagitan ng mga talinhaga. Bilang tugon, sabi niya, "Mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita sila at ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig." Maraming propeta at matuwid na tao ang naghangad na makita ang Mesiyas, ngunit hindi siya nakita. Ang mga alagad ang pinagpalang makakita, makakinig at makasama mismo si Jesus. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paningin. Marami ang nakakakita kay Jesus noon, ngunit hindi lahat ay naniwala sa Kanya. Marami ang nakarinig ng Kanyang mga salita, ngunit hindi lahat ay nagbago ng buhay. Ibig sabihin, may mga matang bukas, ngunit hindi tunay na nakakakita. At may mga taingang nakakarinig, ngunit hindi tunay na nakikinig. Mapalad tayo dahil patuloy niyang naririnig ang salita ng Diyos sa banal na misa. Nakikita natin si Jesus sa banal na Eucharistia. Nakikita natin ang Kanyang presensya sa ating pamilya, sa mga taong nagmamahal sa atin, sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw, at maging sa mga pagsubok na humuhubog sa ating pananampalataya. Ngunit, kung ang ating puso ay abala sa maraming bagay o sarado sa Diyos, maaari nating makaligtaan ang Kanyang presensya. Ang pagiging mapalad ang inyong mga mata ay isang paanyaya sa atin na magkaroon ng mata ng pananampalataya. Mata na marunong makakita ng kabutihan sa gitna ng mga problema sa buhay. Mata na nakakakita ng pagkakataong magmahal kaysa magreklamo. Mata na nakakakita kay Jesus sa mga mahihirap, sa mga nagdurusa, at sa bawat taong ating nakakasalamuha. Kaya bago po tayo humiling ng mas maraming himala, hilingin muna nating buksan ng Diyos ang ating mga mata, sapagkat ang pinakadakilang biyaya ay hindi ang makakita ng pambihirang bagay, kundi ang makilala ang Panginoon sa mga ordinaryong sandali ng ating buhay. Mapalad ang ating mga mata kung nakikita nila si Jesus sa bawat araw,
sapagkat ang pusong marunong makakita sa kanyang presensya ay hindi kailanman mawawalan ng pag-asa, gaano man kahirap ang buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, buksan mo ang aming mga mata at puso upang makita ka sa iyong salita, sa banal na Eukaristiya at sa aming kapwa. Naway huwag naming sayangin ang biyayang makilala at makasunod sa iyo araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.